Pangakong kasal, pangakong habang buhay, pero iniwan ka rin sa ere. Ang tanong ng marami, pwede ko ba siyang kasuhan dahil sa nasirang pangako? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung may kaso ba ang broken promise to marry at kung kailan ito pwedeng humantong sa legal damages. Sa ating batas, hindi lahat ng nabaling pangako ng kasal ay pwedeng kasuhan. Hindi porket binali niya ang salita niya ay makakasuhan na agad siya. Sa kasong Wasmer versus Velez, 2 araw bago ang kasal, biglang umatras ang groom. Naiwan ang bride, ang bisita, ang gastos, at ang kahihiyan. Ang tanong, umabot ba sa korte? At may nakuhang hustisya ba ang bride? Ayon sa ating civil code, hindi lahat ng nasirang pangako sa kasal ay pwedeng ikaso. Sa normal na sitwasyon, ang pag-atras sa kasal ay hindi sapat para humingi ng danyos o moral damages. Pero may mga exception. Sa kasong Wasmer versus Velez, nakatakda na ang kasal. Lahat ng paghahanda ay kumpleto na. Pero 2 araw bago ang araw ng kasal, nag-iwan ng sulat ang lalaki. Postpone daw ang kasal. Kinaumagahan, nagpadala siya ng telegrama. Pero pagkatapos nun, naglaho na siya na parang bula. Hindi na nagpakita. Ang sabi ng Supreme Court, bagamat ang simpleng breach of promise to marry ay hindi pwedeng kasuhan, ang ginawa ni Velez ay labag sa good customs at public morals. Dahil sa kahihiyan, gastos at emotional distress, nagdesisyon ang Korte Suprema na may pananagutan siya sa ilalim ng Article 21 ng Civil Code. Ang desisyon sa Wasmer case ay nagsilbing babala. Kung ang pag-atras sa kasal ay ginawa sa paraang bastos, mapanakit at walang paliwanag, maaari itong maging legal na basihan para sa moral damages. Kailan nga ba pwedeng kasuhan ang nasirang pangako? Ito ay kung may panlilinlang o fraud, tulad ng pagpapanggap na seryoso pero may asawa o kasamang iba. O kaya kapag may emosyonal o pisikal na epekto ito, katulad ng trauma, depresyon, o kahihiyan. Pwede rin kung may ebidensya ng pangako at pagsira nito sa text messages, chats, testimonya, resibo ng mga nagastos, at kung may nasirang dignidad o reputasyon, lalo kung nalaman ito sa komunidad o ng mga kamag-anak. Tandaan po natin, hindi porket iniwan ka ay automatic na may kaso. Pero kung may masamang intensyon, emotional harm, at pag-abuso sa tiwala, maaaring pumasok ang civil liability for damages. Ang paghahabol ay hindi lang tungkol sa pagkabigo, kundi sa pagprotekta ng dignidad mo bilang babae o lalaki. Ang puso ay maselan. Pero kung ang pananakit ay sobra at lantaran, minsan may hustisyang nakakamit. Kaya kung may kakilala kang naiwan sa ere, iparating mo sa kanila ang video na to. Mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa iba pang legal na usapin na malinaw at makabuluhan. Hindi po lahat ng I love you ay totoo. Pero kung ginamit ito para saktan ka, may hustisya para sa iyo. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.